Happy Mother's Day sa lahat ng mga mami. Dahil Mother's Day ngayon, magluluto tayo homemade pizza. 1 kilong harina, 80 grams na sugar, 80 grams na powder milk, 15 grams na asin, kalahating litrong tubig, lusawin lang natin. Pangpaalsa, instant yes, 2 teaspoon, saka natin hahaluin muna sa harina. Maglagay din tayo isang itlog. I-mix muna natin, saka natin ilalagay yung tubig na may asin. Unti-unti lang ang paglagay nito guys, huwag nyo ibubuhos agad yung tubig kasi minsan nakadepende yan sa harina na ginamit nyo. First class pala na harina yung ginamit ko. Masahin muna natin to hanggang mag-mix siya na magbuo-buo na siya guys. Kailangan nyo lang talaga dito matyaga kayo magmasa. Tapos 50 grams na shortening. Huwag din natin bibiglain ang paglagay sa shortening. Kalahati lang muna. Saka natin imamasa. Kapag naimasa na natin, na i-mix na siya, ilagay na natin yung another 25 grams na shortening. Ang total na nilagay nating shortening guys, 50 grams lang guys ha. Masahin natin to guys na mga 20 minutes hanggang pumino guys. Yung ganito kadaming harina, 1 kilo kasama na yung mga ingredients niya. Kapag minasa mo siya, aabot siya ng 20 minutes bago siya pumino. Ayan guys, napino na natin. Maglagay lang tayo ng mantika sa isang pan. Ilagay muna natin yung ating dough. Saka natin to hahatiin sa gitna guys. Tapos hatiin nyo pa yung pinakagitna para maging apat. Sa 1 kilong harina, 4 na 14 inches na pizza ang magagawa mo dito guys. Saka natin to i-rest ng 20 minutes. Takpan muna natin ng tela. Saka tayo mag-isa muna ng sibuyas. Palabasin lang natin yung masarap na aroma. Saka natin ilalagay yung bawang. Maglagay din tayo 2 kutsaritang asukal. Ika-caramelize muna natin to. Tomato paste 2 kutsara. Tomato sauce 6 na kutsara. Maglagay din tayo ng paminta. Gisahin natin ng maigi ito guys para mabawasan ang asim ng tomato sauce saka tomato paste. Tapos maglagay tayo asin. Saka natin hahaluin. Tapos maglagay tayo tubig 3 kutsara. Pangpatingkad ng kulay 2 kutsarang toyo para magiging dark yung kulay ng pizza sauce natin guys. Tapos dry basil yung nilagay ko pala yan guys. Pang aroma yan guys. Huwag nyong wawalain. Huwag nyong i-escape. Mabibili pala yan yung dried basil sa mga supermarket guys. Saka natin hanguin. Palamigin muna natin to guys. Mayroon din tayo dito 1 pirasong breast chicken. Ayan, wala na palang buto yan. Naka-boneless na. Hiwain na natin ng ganyang pagkahiwa guys. Magisa tayo agad ng sibuyas. Isasabay natin agad yung paminta. Tapos ilagay na natin yung ating breast chicken. Gisahin natin ng maigi ito guys. Tapos 2 kutsarang toyo. 1 kutsaritang asukal. Gisahin natin maigi ito guys hanggang matuyuan siya guys. Kailangan yung natutuyo ang adobo yung dating niya. Yung ganyang pagkaluto guys. So diba? Parang adobo pero hindi natin kakainin yan guys ha. Itatabi muna natin. Pagkalipas ng 20 minutes umalasa na yung ating dough. Bali 2 lang yung gagamitin natin to guys. Yung 2 dough naman na nabilog natin itatabi muna natin. Saka natin gagamitin yon sa sunod nating eksena. Bali 2 pizza lang pala yung gagawin natin ngayon. Pagkatapos natin i-rolling pin, ihagis-hagis nyo guys para hindi bumalik yung dough para maging malapad siya. Ganyan yung diskarte ko guys. Hindi mo na kailangan hinatin pa ng madami pang paggagamit ng rolling pin. Kapag ganyan kasi yung technique mong ginawa guys, mabilis mo lang siya mailapad. 1 beses ko lang siya ni rolling pin, pwede na agad guys. Tingnan yung kinalabasan guys, di ba? Hindi siya bumabalik. I-rolling pin mo lang siya ng saglit, pwede na siya. Try nyo yung ganyang technique guys. Mabilis lang kayo makagawa ng pizza crust. Walang kahirap-hirap, pantay pa yung nipis guys ng inyong pizza crust. At huwag nyong kalimutan tusukin ng tinidor yung gagawin nyong pizza crust. Yung ating ginawang tomato sauce, hahatiin natin to sa 2 guys. Bali 14 inches pala yung ginawa kong pizza. Papalaparin lang natin to guys. Manipis lang yung pagkapahid nyo sa ating sauce. Yung ganyang pagkapahid guys, so pwede na yan. Kung ano ang ginawa nyo sa una, ganun din yung gagawin nyo dun sa kabila guys. Yan, ilalapad lang natin ng maigi. Kung nakikita nyo, manipis lang talaga yung pagkapahid ko. Yung una palang ginawa ko guys, yan yung Hawaiian pizza. Nilagay ko na yung pineapple, tapos yung ating ginisang breast chicken, tapos maglagay din tayo bell pepper. Nautal ako. Tapos
puting sibuyas. Sa toppings naman guys, kahit ano naman ilagay nyo kung anong gusto nyo guys ha. Pwede pa kayo magdagdag dyan ng toppings kung ano ang gusto nyong itoppings guys. Tapos sa meaty pizza naman, linagay ko lang yung ating ginisang breast chicken. Tapos naglagay din ako dyan ng bell pepper. Tapos ayan na, cheese na agad ang ilalagay natin. Yung cheese pala na ginamit ko guys, hindi mozzarella guys ha, kasi wala akong pangbili ng mozzarella, mahal kasi noon. Yung ginamit ko, cheddar cheese. Saka natin i-bake ng 20 minutes sa 300 Fahrenheit yung temperature ng oven guys. Yung oven pala na ginagamit ko guys, manual to guys, yung unang panahon pa na oven. Tapos pagalipas ng 10 minutes, babaliktarin muna natin. Vintage na to yung oven ko guys, kaya yung luto niya hindi pantay. Kailangan mo talagang baliktarin. Pero nagiging maganda naman yung niluluto ko dito dahil kabisado ko na yung galawan ng oven na ito. Ayan guys, pag brown na yung ilalim ng ating pizza, pwede na yan, luto na. Ito yung pizza na niluluto ko kapag nilapag ko sa lamesa pinag-aagawan nila guys. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers, ganun din sa ating mga kababayang OFW sa palagi yung panonood. Ingat po kayo palagi kung saang bansa man kayo at isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. Ito na yung hinihintay nyo guys, tikiman time. Inuna ko na agad yung meaty pizza. Yan din kasi ang paborito ko guys. Ayan, tikman natin. Nako guys, napakasarap, napakalutong ng crust guys. Yung pagkaluto ng crust natin guys, tingnan nyo guys, brown talaga yung ilalim. Yan ang masarap guys kasi malutong talaga siya. Tapos subo tayo ulit. Nako, napakasarap naman talaga. Isa pa, nako, kampiyon ang lasa. Ito yung klaseng pizza na legit talaga yung sarap niya guys. Lalo na yung pinaka-crust nito guys. Oh, talagang uulitin nyo. Napakalutong niya guys. Tapos nilagyan ko pa ng ketchup yan guys ha. Nako. Lalong sumarap. Kaya lagi nila nire-request to guys tuwing may okasyon. Lalo na Mother's Day, Father's Day, o kaya may birthday, kasalan. Nagre-request sila nito sa akin na magawa ako nito. Pero hindi ako nagpapa-order guys ha. Pang special occasion lang to guys for family namin. Ayan. Pag nag-request sila, saka akong gagawa. Tapos dito naman tayo sa Hawaiian pizza guys. Tingnan nyo naman guys, oh, napaka-aesthetic naman talaga. Tapos yung bandang likod, brown din, maganda yung pagkaluto, maganda yung pagkaluto ng crust. Napakasarap naman talaga guys. Atake naman ng lasa, maasim-asim dahil sa pineapple. Tapos napakasarap ng larang pula, yung red velvet pepper. Nako, balansi ang lasa sa cheese. Bibigyan ko na kayo ng perfect bite guys. Pinagdikit ko lang yung dalawang hiwa ng pizza. Nako, napaka-perfect guys. Sarap!